bumili ako ng second hand na sasakyan. Posible po ba na ma-transfer sa akin ng ownership ng sasakyan? Oo naman. Hindi Kasi hindi binili lang mo na posible, dapat. Dapat oo, dapat ma-transfer sa talaga. inyo. Tama, oo. Oo. Kasi binili mo na yun at yung binayaran, ipa-process yung, rehistro nun. Kasi ikaw na ang Hmm, magbabayad nung processing kasi may mga babayaran ka niyan 'pag registration, Attorney M, 'di yes. ba? So, dapat na sa'yo na nakapangalan yung ORCR later on kasi kapagka may mga Mm. violations na diyan, hindi hindi yung old owner ang, magiging liable kundi ikaw na, kasi ikaw na yung bagong may-ari, 'di ba, Attorney M? Definitely, at saka kasama po 'yan sa obligasyon ng seller na Mm, magkaroon po ng mm. transfer of ownership. So, i-demand niyo po 'yan do'n sa pinagbilhan niyo ng sasakyan na magkaroon po ng transfer of documents para po ang naka-reflect do'n ay kayo na po yung nagmamay-ari ng sasakyan. Kasi siyempre po kung parang ang nagdating lang 'yan, ikaw lang yung gumagamit, Attorney Joey, pero siya pa rin yung may-ari o kung Oo, sa kanya pa rin nakapangalan yung mga dokumento. Kasi siyempre po sa ating mga umiiral na batas, meron pong mga karapatan ang isang owner. So, dapat kung nakapangalan sa inyo kasi kung hindi po, puwede rin pong ibenta pa yan sa iba, Attorney Joey, 'no? Kasi nga oo. sa on paper, hindi pa rin kayo yung may-ari. So, talaga pong i-demand niyo do'n sa pinagbilhan niyo na mai-transfer po ang document sa inyong pangalan. Oo, Oo, naku tsaka kung mahirap ako yun, naman Attorney yung Joey. seller tsaka kung ako naman yung seller, Attorney M, mangangamba rin ako kasi halimbawa, nagkaroon ng traffic violation o kaya, nakabangga yung sasakyan, hindi na ako yung gumagamit na ibenta ko na. So, dapat responsibilidad ko talaga as a seller na i-make sure na nalipat sa pangalan nung bagong may-ari yung ownership o yung pagmamay-ari and yung possession ng sasakyan para naman sa obligations, accountabilities, and liabilities doon mapupunta sa totoong may-ari.